put ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us put ourselves in the presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we offer this and Hail Marys to you for the success of this school year, for the health of our parents, and for you to end this COVID-19 crisis, for the well-being of the Filipinos here and around the world, for our good government, for us to have good government, and for you to improve over the coming days, and for the health of each and every one of us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. We bring back all the glory. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Was in the beginning, is now, and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tayo po tayo at ating dasalin na sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipo na tagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana.
Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw na landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikisimdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya ay lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabaga. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at ang kaaya ay lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Napakaganda po ng hamon ng ating mga pagbasa. Kasi sinasabi po dito na tayo ay dapat pinangangalagaan natin ng ating kapwa. Dapat ginagabayan natin ng ating kapwa. Dapat tinuturuan natin ng ating kapwa. Hindi natin pwedeng sabihin na bahala sila sa buhay nila, bahala ako sa buhay ko. May pagkalinga lagi sa ating kapwa. At napakaganda kasi lalo ngayon, pwede tayong masanay na magkakanya-kanya. Kasi tayo ay nasa isolation. Pero hindi sanang mawala ang pakikipagkapwa sa kabila ng isolation. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob
sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba
sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang sa lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. At kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa rin siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Parang hirap sumagot pag naka-ano, no? Hirap magsalita pag naka-mask, no? Hindi ko rin kayo marinig. Napakaganda po ng ating pagbasa, pero nais ko pong ibahagi sa inyo yung karanasan ko pag nagpapakumpisal po ako dati. Natatandaan ko kadalasan mga nanay, pag sila nagkukumpisal, sasabihin nila, Father, pinagalitan ko po yung aking anak
Kasi ganito siya, ganito yung ginawa niya, ganyan yung ginawa niya. Ang isa sa mga tanong ko sa kanila ay, pinagalitan mo ba sila kasi nainis ka na? O pinagalitan mo sila kasi mahal mo sila? Dahil nais mo maging tama sila? Parang minsan, parang mapapatungo na lang, kasi minsan, galit nga ang dahilan kung bakit sila bakit nila napapalo yung anak nila. Pero minsan, sinasabi nila, kasi mahal namin, Father, ayaw namin lumaki sila ng suwail, ng sutil. Kaya, gano'n na lang sila kung magalit. At yun yung pinagmumula ng ating ikalawang pagbasa. Ang sinasabi doon na, ang lahat ng sanang gagawin natin ay bunga ng pag-ibig. Kung ito'y gagawin natin para sa anak natin, kasi mahal natin sila. Nais natin silang, ang sabi nga ni Saint Augustine, sino ba yun? Si Saint Augustine. To love is to will the good of the other. Yung naisin mo, yung mabuti para sa kapwa. Kasi yung minsan, yung pagmamahal, yung masuspoil mo sila. Pero kung yung susundin natin, yung definition ni San Agustin, to love is to will the good of the other, parang nanaisin mo yung kabutihan niya. Nanaisin mo yung mas makakabuti sa kanya. Kaya tingnan natin, yung pagmamahal ba natin, yung kalidad ba ng pagmamahal natin, nakakabuti ba sa kanya? Kung tayo man ay nagagalit, pero nakikita natin na natutuwid yung mali nila, okay siya. Pero kung lalong nagre-rebelde, hindi din okay. O kaya parang napaghinaan ng loob, na-depress, nagkaroon ng anxiety attack, yung ating pinagagalitan, bunga, baka kung ano pang gawin ng sinabihan natin, hindi din naging mabunga. So ninanais lagi natin kung ano yung mabuti. Lalo pa ngayon, yung panahon po ng pandemic, dumami po ang may problema tungkol sa mental health. At sa isang parokya nga po dito sa Novaliches, isang parokya pa lang po, 4 na po ang nag-suicide. 2 po doon dahil sa pag-ibig. Siguro na nagkahiwalayan, nagkaaway, at nauwi nga sa suicide. Pero yung 2 doon, bunga ng pandemic. Parang dahil sensitibo na yung mga tao. Kaya sa akin, magandang tingnan kung meron man tayong pagsasabihan, kung meron man tayong iwawasto sa ating kapwa, lagi nating there should always be tenderness or gentleness sa ating pagsabi. At lagi natin sinasabi na ito'y proseso. Hindi din naman agad-agad bukas makalawa. Dapat tama na lahat, wala nang mali. Tayo'y mga tao at tayo ay natututo pang gumawa ng tama o unti-unting iniiwasan yung mali. Kaya magandang makita natin na oo nga no, napaka-importante pala na magsabi o magturo kung anong tama, but with gentleness and compassion, bunga ng pag-ibig natin sa kanila para magkaroon ng karampatang pagbabago. At ganun din yung hinihingi sa ating ebanghelyo, sa ating unang pagbasa. Ang sinasabi pa nga sa unang pagbasa, kapag hindi nyo ginawa ito, kapag yung taong masama ay namatay dahil sa kanyang kasamaan, kapwa responsable yung hindi nagsabi, yung hindi nagwasto. Kaya nga ba sa atin, kailangan natin makita yung ating sariling responsibilidad. Pag may nakikita tayong mali, sinasabihan po natin. Kung meron tayong hindi nakikitang tama, sinasabihan po natin. Hindi yung panunumbat dahil mas magaling tayo, pero yung
dahil tayo ay may malasakit sa kanila. Ginagawa natin ito kasi nais natin silang mapabuti. Alam niyo po, ako po ay nasa seminaryo ng napakatagal na. 15 years po ako nasa seminaryo bago po ako dumating dito. At ang isa pong hindi maganda sa nag-uumpisa sa seminaryo ay meron pong culture of silence. Ano po yung culture of silence? Ang sasabihin, ayokong magsabi dyan sa kapwa ko seminarista. Sasabihin niya, seminarista ka rin eh. Bayaan mo siyang mahuli ng formator. Basta ako, hindi ko sasabihin sa kanya kung anong mali niya. Parang sinasabi doon na, wala akong pakialam sa kanya kung anong mangyari sa kanya. Wala akong pakialam kung siya ay mapapabuti o mapapasama. Parang mananahimik na lang ako. Bayaan mo siyang mahuli ng formator. Parang sabi ko, parang wala kang malasakit sa iyong kapwa. Wala kang pagmamahal para sa iyong kapwa. Wala kang pagnanais na makabubuti para sa iyong kapwa. Kaya nga ba sa atin talagang yan po ay culturally totoo po yan sa Pilipino. Hindi po natin sinasabing diretso. Minsan nga kahit nagsasabi tayo, hindi pa rin tayo yung nagsasabi. O parang hindi tayo yung nagagalit. Kunyari, papagalitan natin yung mga bata. Nako, magagalit si Jesus sa'yo. Si Jesus pa si Jesus pa yung napasaba. Di ba? Pero tayo, anong natin? Kaya ginagawa natin ngayon dito, tinuturuan natin sarili natin kung anong mabuti. Kasi ito'y mabuti. Mabuti po ang magsabi o magwasto ng kapwa. Hindi po siya kasalanan. Hindi siya magkakaroon ng kaparusahan. But always do it with love, gentleness, and charity. Kaya nga natin ginagawa ito kasi nais nating maging mabuti ang ating kapwa. Pero ang ano po dyan, may kwidaw po yan. Kasi kapag tayo nagsasabi sa ibang tao, isa po sa mga reaction pwedeng maging reaction nila, ikaw nga eh. Sasabihin natin kunyari, huwag ka masyadong kakain ng labis-labis. Sasabihan tayo, siguro pabulong o sa gilid ng bibig sasabihin, ikaw nga dyan, ang lakas mo kumain. Diba? Sasabihin natin, bakit ang taba-tabam? Sasabihin, ikaw nga ang taba-taba eh. Pero ano nga doon, kapag tayo ay magsasabi, magtutuwid sa ating kapwa, ibig sabihin din nun, sinusubukan din nating ituwid ang ating sarili. Hindi tayo nagmamataas, hindi tayo nagmamalaki, pero ito'y paanyaya na pare-pareho tayo. Pagsusumikapan nating magbago. At yun yung mangyayari. Kapag tuwing tayo magsasabi, kung tayo magtuturo sa ibang tao, yung daliri, ilamang daliri, nasa atin. Tinatanong natin ang sarili natin, tayo ba nagsusumikap din? Para maging credible din tayo sa ibang tao. Sinasabihin natin na ating kapwa at hindi dapat tayo magiging pabaya doon sa pagsasabi ng ating kapwa. Pero hindi din tayo pabaya sa sarili nating pagsusumikap. Kaya mangyayari dito, hindi lang isang taong nagbabago tuwing nagkakaroon ng ganyang klaseng exchange. 2 tao kagad ang nagsusumikap magbago. At napakaganda kasi parang it engages people to transformation. It engages people to conversion. 2 tao agad. 2 birds with 1 stone. Kapag ako'y magsasabi sa ibang tao, paanyaya din sa sarili ko. Kapag ako'y makikinig sa kanya, lalo pat higit, napakaganda. Pwede ding maging aral para sa akin, para maipasa ko yung kabutihan na ipakita sa akin, sa aking kapwa. Hindi po masama ang magbigay ng feedback. Lalo po sa panahon ngayon, hopefully with gentleness, compassion, and charity. Makabubuti po ito. Ngayon po, today we celebrate
or this year we celebrate the 25th Foundation Day or 25th anniversary of the foundation of Good Shepherd Cathedral School. 25 years na po ang Cathedral School. At pwede nating sabihin na hindi naman perpekto ang pinagdaanan ng Cathedral School. May paglubog, may pag-angat. At mahalaga doon, sa bawat paglubog, sa bawat pagkakamali, sa bawat kahinaan, merong pagbangon. May natututunan. At sa tingin ko, ganyan yung ginagawa natin kapag tayo nagbibigay ng feedback. Meron tayong natututunan. May nagtuturo. Kaya nga ba, tumagal ng 25 years yung Cathedral School. Sana sa ating pangangaral, sa ating kapwa, merong may natututo. At tayo din, paanyaya din na tayo patuloy na matuto sa ating pangangaral. Magsitayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating magmahal ng tunay sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng pagsisikap na sila'y mapabuti. Para sa bawat kahilingan na ating itutugon, Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa pagtutuwid ng kanilang mga sarili at nang maging mabisa ang kanilang pagsisikap na mapabuti ang lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maisaayos nila ang ating lipunan at mahanap ang mga tamang lunas sa mga sakit ng bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang manatili silang laging ligtas sa kanilang pagpupunyaging ituwid ang mga nagkakamali. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating malaman ang ating mga kamalian, ituwid ang ito at maging masigasig sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matukso ng pag-aakalang ang hindi pagtutuwid sa mga kamalian ng ating mga kapatid, ang paraan para ipamalas ang ating pagtingin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming karapat-dapat mahalin ng lubos, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang mabuksan ang aming puso at malinawan namin ng aming pagkaligaw ng landas na ipinababatid sa amin ng aming mga kapatid ang kanilang pagpapakita ng dalisay nilang pag-ibig ayon sa pagtuturo ng iyong anak na Jesucristong aming Panginoon. Amen. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkalubong ang iyong mga kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay iyong inagaw ng iyong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo
ay huwag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin naman nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. puso ni Jesus. Kami ay iyong kukupin at akitin ang puso namin nang ang grasya mo ay kamtin. O Kristo'y dinggin aming panalangin, laging ang kinin ng puso namin.
iyong kukupin at akitin ang puso namin nang ang grasya mo ay kamtin. O Kristo'y dinggin aming panalangin, laging angkinin ang puso namin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat. Konting announcement lang po. Ang opisina po ay bukas simula Martes hanggang Linggo. Office hours po, I think 8 to 12, tapos 2 to 5, hindi po. Basta office hours na lang po. Tapos ang schedule po, ang bagong schedule po ng misa, Lunes hanggang Sabado ay 6 ng umaga, 12 ng tanghali, at saka 6 ng gabi. Sa Linggo naman po, ang mga misa po dito sa katedral ay 6, 7:30, 9, 10:30, 12, 3 o'clock, 4:30, at saka 6 p.m. Ang mga online po na misa ay yung 9, 12, at saka 6. 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 ng gabi ang mga online na misa. Bukas na po, or pwede na po magpareserba doon sa Columbari po dito sa likod, yung Shepherd's Garden of Resurrection, Columbari. Makipag-coordinate na lang po sa opisina kung kayo po ay interesado. Tapos, para sa mga miyembro po ng Balikhandog at saka mga nais pong tumulong, ay makipag-coordinate na lang din po sa opisina.
Simula po nitong pandemic, ako na po ang nagugupit sa sarili kong buhok. Kaya wag na po niyong tingnan yung buhok ko. Kung parang tagpi-tagpi po. Ang sa akin po, yung sa harap po, yung nakikita mo sa salamin, madali pong gupitan. Ang mahirap gupitan yung nasa likod, yung hindi nakikita ng salamin. Dahil hindi mo nakikita, ito'y parang sinasalat-salat mo lang kung pantay na siya. At napakahirap kasi hindi mo nga nakikita. Yan yung pwede mo sabihin yung blind side mo. Pero alam nyo ba na yung blind side natin, kapag hindi nating natutugunan, hindi po maganda ang kalalabasan po niyan. Kasi nga po blind side. At yan po ang ginagawa sa atin ng pagbibigay ng pagwawasto ng ating kapwa. Ginagawa nila yun sa pagmamahal, pero yan yung nakikita nila na hindi natin nakikita. Huwag po sana tayong manatili na hindi nakikita yung ating pagkakamali o pilit na nagbubulag-bulagan sa ating mga kahinaan at pagkakamali. Kasi ito ay malaking oportunidad para tayo ay maging mabuting tao. Kung ito'y sasantabi lang natin, hindi natin pakikinggan, malaking kawalan po yan sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan ng anupamang bagay. Ako ay Kanyang binubuhay sa mga sariwang pastulan. Ako'y maglalakbay sa gitna man ng dilim, bintig ng aking puso Kanyang daramahin, pagkat Siya lamang ang tangi kong kaulayaw sa lungkot at hirap ng buhay. Sa lungkot at hirap ng